Nagigising ang tao sa marangyang paraan. Mahaba ang araw niya, ngunit komportable. Maingat na ginagawa ang gawaing bahay para mapanatili ang pabor ng malayong amo. Nagigising siya sa maruming baraks at haharap sa mabagsik na araw na maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Dalawang magkaibang buhay. Umasa silang dalawa sa awa ng makapangyarihang Imperyong Ottoman. Ganito ang isang araw ng puting alipin sa imperyong ito. Nagkaroon ng biglaang pagsalakay sa gabi. Nilusob ang baryo sa ilang oras. Daan-daan ang namatay. Iilan lang ang nakatakas sakay ng kabayo. Mas marami ang nadakip. Sa silangang Europa, kinaladkad silang parang hayop papuntang bagong tahanan sa puso ng Imperyong Ottoman, Constantinople. Kasama dito ang dalawang magkasintahang naghiwalay sa gabi. Pagsapit ng mga mananakop, sinubukan nilang magsama, ngunit agad silang pinaghiwalay at dinala sa palengke bilang unang hintuan. Ang pagkaalipin sa Imperyong Ottoman ay mahigpit na pinayagan at pinamahalaan ng pamahalaan sa loob ng daan-daang taon. Isa sa sentro ng lungsod ang Asirkan, malaking pamilihan ng mga alipin na binabantayan at binubuwisan ng pamahalaan. Tumatanggap ang malaking sentrong ito ng mga alipin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yaong mga binili mula Aprika, kinuha sa kampanyang militar, dinukot sa dagat o hinuli sa mga pagsalakay mula hangganan ng imperyo. Ang magkasintahang mula sa Balkans ay saglit na nagkita habang sila'y inilalabas mula sa mga karwaheng bagon. Ngunit isang saglit lang ito bago sila muling paghiwalayin. Pinaghati-hati sa mga grupo para ibenta, si Bron ay nilagay sa malaking kulungan kasama ang daan-daang lalaki. Maya-maya, pumasok ang isang komandanteng nakaarmadura. Sinuri niya ang mga lalaki, tiningnan isa-isa at itinuro sila. Nang mapili si Bron, nakatakda na ang kapalaran niya. Maglilingkod siya sa Imperyong Ottoman bilang sundalong alipin na iniisip ang kapalaran ng minamahal. Naghihintay si Sonia. Mas maganda ang lagay ng mga babae kaysa sa mga lalaki, pero hindi pa rin nawawala ang takot. Maraming babae sa paligid niya ang umiiyak at nagdarasal, nagmamakaawa ng awa. Bumukas ang pinto at pumasok ang ilang bihis na maharlika na nagbibiruan habang tinitingnan ang mga babae. Sa wakas, isang matabang lalaki na nakasuot ng magarang balabal ang kumindat kay Sonia. At siya ay hinila ng tauhan ng palengke papunta sa kanyang bagong amo. Nasa kamay na nito ang kanyang kapalaran. Kapag ikaw ay nabili na sa Imperyong Ottoman, mabilis ang mga pangyayari at hindi nagtagal ay nakarating na sina Bron at Sonia sa kanilang bagong mga lugar ng trabaho. Para kay Bron, ito ay nagdala sa kanya sa paligid ng sultan. Noong ika-17 siglo ang Imperyong Ottoman, ang pinakamalaki at patuloy na gustong lumawak pa. Ibig sabihin nito ay kailangan nila ng mga bagong sundalo at marami sa kanila ay direktang kinuha mula sa napakaraming bilang ng mga alipin na dinadala sa imperyo. Ang elitistang unit ng impanterya ng sultan ay tinatawag na janissary. Madalas silang gawing batang alipin, sanay sa espesyal na pagsasanay at naging kinatatakutang unit militar. Hindi kabilang si Bron sa kanila. Para sa karamihan ng conscript sa Ottoman, mahirap ang buhay. Si Bron ay nagsimula sa pinakamababang antas at tiniis ang matinding pagsasanay para matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Ang pagod ay laging kasama at gugugulin niya ang karamihan ng kanyang oras sa paggawa ng mga gawain na iniiwan ng mas mahahalagang tao. Wala nang pakialam ang mga sundalo sa pagsagwan, paghuhukay at paghahanda ng larangan, pati na sa utos ng mga opisyal. Siya, tulad ng iba pa, ay madaling palitan. Iyon ang mahalaga niyang papel. Araw-araw may panganib ng kamatayan. Nagigising si Bron sa gumagalaw na karabana. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ilang linggo pa lang ang nakalipas. Malaya siya. Ngayon isa na siyang alipin na gagamitin para alipinin din ang iba. Nagbibigay siya ng suporta sa mga piling puwersa sa isang misyon na sakupin ang mas maraming nayon at dakpin ang mga inosenteng lalaki at babae para dalhin pabalik sa mga pamilihan ng alipin. Ang ilan ay maaaring mapilitang sumali ng mga kumander ng mismong unit na ito, na ibig sabihin ay maaaring magkatulungan pa si Bron at ang mga lalaking nahuli niya. Pero wala siyang magagawa kundi sundin ang utos. Natututuhan din ito ni Sonia. Sa unang tingin, mas masuwerte siya kaysa kay Bron dahil inalipin siya ng isang mayaman at makapangyarihang lalaki na may maraming alipin sa marangyang mansyon nito. Napili siyang kasambahay at ngayon ay limitado sa ikalawang palapag ang mundo niya. Siya ang may responsibilidad sa paglilinis ng ilang silid at pagtugon sa pangangailangan ng amo. Palaging nakayuko siya at sumusunod sa utos. Ngunit madalas sinasabi ng matatandang alipin na hindi iyon sapat. Hindi lang kasi paglilingkod, kundi may kompetisyon din. Ang amo ay isang napakayamang lalaki at nakalikom na siya ng malaking koleksyon ng mga babaeng alipin sa paglipas ng mga taon. Ang matatandang alipin ay parang nasa tuktok ng piramide. Sila ang namumuno sa bahay kapag wala ang amo at may kapangyarihang mag-utos at magdisiplina sa mas bata. Ang iba ay mas malapit sa kanya at agad nagsilbi bilang harem matapos makuha ang kanyang pabor.
At pagkatapos, sa pinakailalim ng antas, ay ang mga katulad ni Sonia, na simpleng kinukuha bilang mga manggagawang pantahanan. Isa lang ang lalaki sa puso niya at nais niya lang magtrabaho ng tahimik, pero baka wala siyang pagpipilian. Napaka mapagmahal ng amo ng bahay. Alam ni Sonia kung paano tratuhin ng amo ang mga dalaga sa bahay, pero pilit niya itong hindi pinapansin. Hindi pa naman siya nilalapitan nito ng direkta. Kung imbitahan siyang sumali sa harem, hindi siya makakatanggi dahil tungkulin niya ito. Wala pang dalagang naglingkod sa kanya ang matagal na nakaiwas sa kanyang mapangahas na pagtrato. Kapag tumatagal ng kaunti ang pagkakadantay ng kanyang kamay sa likod niya, patuloy lang siyang gumagawa ng kanyang mga tungkulin na parang walang nangyayari. Bilang alipin sa Imperyong Ottoman, mahalaga lang kay Bron ang mabuhay araw-araw, ngunit mas mahirap ito para sa kanya. Dinala ang unit sa ilog at ibinigay ng opisyal ang utos. Maglalayag ang tropa pababa ng ilog papuntang maginhawang lugar para umatake sa baryo. Sa Caucasus, tanyag sa pananakop at pagkaalipin. Sa Ottoman, ang daan sa tubig ay magpapadali ng lihim na pagpasok at pamumunuan ng mga opisyal ang pananakop, kukunin ang gusto at sinumang nais mula sa baryo. Tulad ng nangyari sa baryo ni Bron, at siya ang gagawa ng malaking bahagi ng trabaho para makarating doon. Si Bron at ang mga alipin ay dinala sa mga bangka, binigyan ng sagwan at inutusan maglayag ng mabilis. Nakakapagod ang trabaho, lalo na kapag mainit gaya ngayon. Maraming lalaki ang madaling mapagod at pinaaalalahanan sa maaaring mangyari kapag huminto o bumagal. Isang malupit na tagapamahala, isa sa mga mataas na ranggo ng tagapagpatupad ng mga alipin ng militar ay hindi nag-aksaya ng oras sa paghampas ng kanyang latigo. Sapat lang para magdulot ng matinding sakit, pero hindi sapat para masaktan ng husto ang nahuhuling alipin. Kailangan pa rin ang kanilang lakas. Bihira lang magkita sina Bron at Sonia, maliban tuwing pagdarasal. Muslim ang Imperyong Ottoman, kaya mahalaga ang relihiyon. Araw-araw, 5 beses nagdarasal ang mga Muslim, at inaayos nila ang araw ayon dito. Tinitiyak ng babaeng Muslim sa bahay na may kailangan ng amo para magdasal. Karaniwan, hindi pumapasok ang mga hindi Muslim na babaeng inalipin niya sa silid kapag may mga ritual. Hindi nakakaligtas kay Sonia na ang mga babaeng may mataas na katungkulan sa bahay ay mga Muslim, at may ilang bagay na hindi nababago kahit anong trabaho. Para kay Bron, mas hindi formal ang oras ng pagdarasal. Madalas maglakbay ang kanyang unit. Binubuo ito ng karamihang hindi Muslim na inaliping lalaking Europeo. Ang Imperyong Ottoman ay isa sa pinakamalalaking nagpaalipin ng mga Europeo. Ngunit ang mga komandante ng militar at marami sa mga tagapamahalang may mataas na katungkulan ay mga Muslim. Kaya humihinto ang kampanya upang bigyang daan ang oras para sa relihiyosong pagdiriwang. Ang mga hindi Muslim na tropa ang nagbabantay sa kanilang mga opisyal. Isa itong bihirang pagkakataon na nagiging vulnerable ang matataas na sundalo. May isa pang aral dito. Hindi sa pilitan ang pagyakap sa Islam na isang maselang paksa para sa mga amo ng alipin. Isa sa mga patakaran ng kalakalan ng alipin sa Imperyong Ottoman ay bawal paalipinin ng mga Muslim ang kapwa Muslim. Ngunit, hindi ibig sabihin na ang pagyakap sa Islam ay automatikong kalayaan mula sa pagkaalipin. Masama ito sa negosyo at ang pagtanggap sa Islam matapos maging alipin ay hindi agad kalayaan, pero hinihikayat pa rin ito ng mga may kapangyarihan. At karamihan sa mga inalipin na nagpalit ng relihiyon sa Islam ay kadalasang nagkakaroon ng mas mataas na katayuan sa kanilang kalagayan. Isang bagay na maaaring maging napakaakit-akit pagkatapos ng araw na ito. Makalipas ang kaunti, natapos na ang mga dasal at sina Bron at ang kanyang mga tauhan ay bumaba na mula sa kanilang mga barko. Ligtas na itinali ang mga ito at nagsimula na silang maglakad papunta sa nayon. Mahaba ang lakaran, tirik ang araw sa kanila, at ang mga inalipin na lalaki ay may mabibigat na dalang mga gamit. Wala silang armas. Ayaw pa ng mga komander ng pag-aaklas, pero malapit na silang armadahan at simulan ang labanan. Pinipilit ni Sonia mag-focus sa trabaho, pero depende ito sa pahintulot ng kanyang amo. Wala siyang kontrol kung kailan dadalaw ang amo para guluhin siya. Kaya ginagawa niya ang lahat para hindi mapansin o lapitan. Pero walang duda, bilang pinakabagong dumating sa manor, nakuha niya ang atensyon ng kanyang amo. At hindi lang siya ang napansin, pati ang asawa ng kanyang amo, ang ginang ng bahay, ay napapansin na rin siya. Ang kanyang asawa, isang mayaman at makapangyarihang lalaki, ay pinapayagan ng batas ng Ottoman na magkaroon ng harem at wala siyang kapangyarihan para pigilan ito. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi niya mailabas ang galit niya sa iba. Naririnig ni Sonia ang tunog ng sapatos ng ginang habang nililinis niya ang kwarto. Yumuko siya, kunwari seryoso habang naglilinis at todo kusot, pero wala ring silbi. Pagpasok ng matandang babae, itinuro niya agad ang hindi pa nalilinis ni Sonia, at naramdaman ni Sonia ang hampas ng tungkod sa likod. Alam ng ginang kung paano palihim parusahan ang mga katulong, lalo na yung pinaghihinalaan niyang gusto ng asawa niya. Hindi siya nag-react at agad bumalik sa kanyang mga bisita sa ibaba.
Ang sambahayang ito ay hindi lang tahanan ng mga alipin, kundi isang komplikadong sistema para sa mga aliping pantahanan, lalo na sa kababaihan. Pinamumunuan sila ng mga batas Islamiko na nagbibigay ilang proteksyon sa mga babae roon. Bagaman pinapayagan ang mga lalaking nagmamay-ari ng mga babaeng alipin na makipagtalik sa kanila, hindi ito naaangkop sa mga aliping pag-aari ng asawa ng lalaki, hinala ni Sonia. Iyon ang dahilan kung bakit sinisiguro ng amo ng bahay na siya lang ang nagmamay-ari ng lahat ng kanyang mga alipin. Ang ginang ng bahay ay mas matanda na at napalaki na ang sarili niyang mga anak, pero maaaring hindi pa tapos ang kanyang asawa. Kapag may ipinanganak na anak ang isang alipin, nagiging alipin din ang bata, maliban na lang kung kinikilala ng may-ari ng alipin ang bata bilang sarili niyang anak. Sa nakita ni Sonia ng mga batang lalaki sa paligid ng bahay, inisip niyang ilang ulit na itong nangyari rito at may benepisyo rin ito para sa mga babae. Habang nananatiling alipin ang ina ng bata habang buhay pa ang amo, kung nagkaanak siya mula rito, pinalalaya siya kapag namatay ang amo. Ang pagiging alwalad, isang natatanging katayuan ng Querida, ay sinabing mas mapagbigay ang amo sa mga pinipili niyang alipin. Marami ang gustong mapalapit sa kanya at makapasok sa harem. Pero si Sonia ay patuloy na nangangarap kay Bran kahit di niya alam kung nasaan o kung buhay pa ito. Buhay pa siya, pero baka hindi na magtagal. Mas handa ang bayang ito kaysa kay Bronze noong sinalakay ng mga Ottoman. Mabigat silang armado ng sibat, naghihintay habang ang puwersa ni Bron ang nauuna sa pag-atake kapag nabutas ng Ottoman ang depensa. Hindi talaga umaatake ang phalanx, sabay-sabay lang silang gumagalaw na tinutulak si Bron ng mga tao. Walang proteksyon ang kanyang kalasag at espada at hindi niya napansin ang sibat na tumama sa tagiliran. Adrenalina na lang ang nagpapagalaw sa kanya at panahon na para sa mga kabalyero. Dumating ang piling puwersa, handang sandata, bumagsak ang depensa ng nayon at nang di na kayang labanan ang Imperyong Ottoman, kaunti na lang ang lumalaban. Nanonood na lang si Bron sa takot habang hinuhuli ng mga komander ang malalakas na batang lalaki at babae na haharap sa kaparehong kapalaran nila ni Sonia. Tinitigan niya ang espada, nagdududa kung kaya niyang talunin mag-isa ang piling sundalo, ngunit alam niyang walang saysay ang sakripisyo niya. Ang Imperyong Ottoman ay umaasa sa pagkaalipin bilang malaking industriya, hindi lang basta nag-aalaga ng mga alipin. Bago ang 1,780 may 1.5 milyong alipin na dumating at may mga guild na nag-ayos at nagpalit sa kanila. Hinati ang mga tao ayon sa edad, kasarian, kakayahan at lahi para ibenta sa mayayaman at pinakamahal ang mga puting alipin. Parehong napunta sina Bran at Sonia sa mga posisyong perpekto. Si Sonia ay may akses sa kapangyarihan at medyo maginhawa kahit may mabigat na kapalit. Samantala, ayon sa militar ng Ottoman, ang papel ni Bron ay may dangal, ngunit hindi ito nakakatulong habang siya ay dumudugo sa bangka. Hindi man pinakamalala ang sugat ni Bron, pero habang nagsasagwan siya, dumadaloy ang dugo sa tagiliran niya at umabot ito sa upuan, kaya agad siyang napansin ng medical team. Nililinis nila ang sugat gamit ang masakit na suka, saka binabanda ang hiwa. Mabubuhay pa siya para sa bagong araw, ngunit di siya makakatakas sa tungkulin niya ngayong gabi dahil agad siyang ibinalik sa upuan. Nang oras na ng pagsagwan, mas tahimik ang gabi para kay Sonia, ngunit nanatili ang tensyon. Rinig ang ingay ng engranding salo-salo sa ibaba, kung saan piling kongkubina lang ang inimbitahan sa hapunan ng amo. Ang mga natitirang utusan ay kumakain ng simpleng kanin at nilagang karne na pinagsasaluhan mula sa mga palayok sa itaas. Napapansin ni Sonia ang selos ng ibang babae, ngunit hindi siya interesado sa karangyaan at natututo siyang mamuhay dito, maging epektibo at manatiling hindi napapansin. Darating ang araw na makakahanap si Bron ng paraan para makauwi sila, ngunit hindi madaling tumakas. Narinig na ni Bron ang lahat ng chismis. Maraming mga alipin ang tumakas mula sa paglilingkod sa militar. Ang ilan ay naging takas, habang ang iba naman ay agad na nahuli. Kadalasan silang binubugbog kapag nahuhuli, pero walang mabigat na parusa dahil mahalaga silang ari-arian. Hindi rin madali maging takas na alipin. Walang paraan para kumita ng ikabubuhay at palaging nariyan ang panganib na mahuli at maibenta sa mas masahol pang kalagayan. Sobrang lawak ng Imperyong Ottoman, kaya halos imposibleng makatakas dito. Pati na para sa 2 milyon-milyong alipin nito. Malungkot ang gabing ito na magkalayo tayo at may mahirap na trabaho bukas. Interesado ka bang malaman ang kasaysayan ng pagkaalipin? Tingnan mo ang buhay ng isang alipin sa Imperyong Romano o i-click ang video na ito